Sino ang dapat maging outside hitter tandem ng Alas, Pilipinas? Sa pagdagdag ni Gemma Galanza at Micaela Belen sa lineup ng Alas Pilipinas Women's Volleyball, nagkaroon ng mas maraming options ang national team sa outside hitter position. Habang papalapit ang laban kontra Vietnam, nakilala sa kanilang mabilis at matatangkad na players, mahalagang magdesisyon kung sino ang pinakaangkop na maging parte ng first six. Narito ang individual analysis ng 6 of the strongest outside hitters ng national team at makatutulong sa atin na magdesisyon kung sino ang karapat-dapat na maging starters. Cici Rondina. Kilala si Cici Rondina sa kanyang explosiveness at agility sa court. Ang kanyang quick reflexes at powerful spikes ay malaking asset laban sa mabilis na defensive plays ng Vietnam. Bukod dito, ang kanyang energy at passion sa laro ay nagbigay ng extra boost sa team. Subalit, kryptonite talaga ni Rondina ang matatangkad na net defenders at kitang-kita ito sa naging laro nila kontra Kazakhstan at kakatapos lang na AVC Cup 2024. Minsan ay nagiging unstable din si Rondina sa reception, making her the favorite target ng mga servers. Iya Laure, isa pang standout mula sa UST. Si Iya Laure ay kilala sa kanyang high volleyball IQ at tenacity. Magaling siya hindi lang sa attacking kundi pati na rin sa floor defense. Pero same issue with Rondina. Nahihirapan din si Iya pagdating sa mga matatangkad na kalaban at kapansin-pansin na nai-intimidate siya which results to faulty spiking. But kung power sa spike ang pag-uusapan, talagang palaban si Iya. Kailangan lang niya na magkaroon ng more variety sa kanyang attacks para malusutan ang mga taller blockers. Angel Canino. Bagaman mas bata, si Angel Canino mula sa De La Salle University ay isang promising talent na hindi dapat baliwalain. Kilala siya sa kanyang athleticism at powerful hits. Ang kanyang aggressive playstyle ay makatutulong sa pag-disrupt ng rhythm ng Vietnam. Ang naging performance nito sa AVC kung saan itinanghal siyang best opposite spiker ay isa lamang sa patunay na wala siyang kinakatakutan kahit matatangkad man ang nasa harapan niya. Ngayong may legit opposite spiker na ang Alas, sa ngalan ni Alyssa Solomon, mataas ang chance na balik wing spiker na si Canino. And with Canino's versatility, siguradong force to be reckoned with pa rin siya. Need lang ni Canino maging relax, lalo na sa mga crucial moments ng game. Dahil minsan, nagre-resulta ito sa giggle plays kapag nadadala siya ng intensity ng laro. Gemma Galanza. Si Gemma Galanza ay isa sa mga pinaka-consistent na outside hitters sa PVL. Sa kanyang stint sa Creamline Tool Smashers, ipinakita niya ang kanyang versatility at reliability sa scoring. Mahusay rin siya sa floor defense, na essential laban sa malalakas at mabilis na attackers ng Vietnam. Ang kanyang experience sa international tournaments ay dagdag na advantage para sa team. Ang issue lang talaga kay Gemma ay ang kanyang height na nagiging disadvantage pagdating sa blocking department na tinatake advantage ng mga taller opponents using her hands to score off the block. Micaela Belen. Si Micaela Belen ay isa sa mga rising stars ng Philippine Volleyball. Kilala siya sa kanyang strong attacks at excellent court vision. Ang kanyang quick adaptability at fresh energy ay makatutulong sa dynamic play ng Alas Pilipinas. Just like Gemma Galanza, halimaw rin tong si Belen pagdating sa opensa at floor defense. Kapag may Belen sa likod, it's like having another libero inside the court. Again, her height is not that reliable for net defense. Ara Panique. Deserved ang player na ito na maisali sa usapan. Lahat ay nagulantang sa kanyang game-changing performance nang ipinasok siya ni Coach De Brito sa laro kontra Kazakhstan, kung saan matatandaan na siya lang ang talagang nakapalag, taling 14 big points for the team. Tusok ang mga spikes at talagang with her height, nagagawa niyang maibalik ang bola using her great timing sa blocks. Pero pagdating sa floor defense, medyo slow siya at nagiging liability kapag nasa back row na siya. Sa huli, ang selection ng players ay dapat nakabase sa kanilang individual strengths at kung paano sila mag-fit sa team dynamics. Sa tamang combination at strategy, ang Alas Pilipinas ay may magandang chance laban sa malalakas na teams tulad ng Vietnam. Ikaw, sino ang outside hitters mo kung ikaw si Coach De Brito?